Nagbigay ng reaksyon si Senator Ronald Bato de la Rosa hinggil sa pagkakatanggal kay Police General Nicolas Torre III bilang hepe ng Philippine National Police or PNP. Sa panayam ng media kay Senator Bato, sinabi niyang bagamat galit siya sa ginawa ni Torre kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Pastor Apollo Kibuloy, nakakaramdam daw siya ng awa ngayon sa sinibak na dating opisyal ng kapulisan. Galit ako sa kanya sa ginawa niya kay Pastor Apollo Kibuloy at kay President Rodrigo Duterte. Pero ngayon, naaawa ako sa kanya dahil nung ginawa niya lahat-lahat, binigyan siya ng posisyon. Tapos, sinibak na rin siya, anya. Dagdag pa ni De La Rosa, ito raw ay isang patunay na walang forever sa anumang posisyon sa gobyerno. Well, it just goes to show na walang forever. That's a reality sa serbisyo. Anytime you can be relieved, so you have to be ready. You have to be ready. Anya. Si De La Rosa ay minsan nang naging hepe ng pulisya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong 2016 bago tumakbo bilang senador at tuluyang pasukin ang politika. Si Torre ay nagsilbi bilang hepe ng pulisya sa lalawigan ng Samar, Lungsod Quezon at rehiyon ng Davao. Sa huling posisyon, pinamunuan niya ang operasyon ng pulisya upang ipatupad ang arrest warrant laban kay Pastor Apollo Kibuloy, tagapagtatag at pinuno ng Kingdom of Jesus Christ Church na kinasuhan ng human trafficking at iba pa. Tumagal ng 16 na araw ang pag-aresto bago nasukol ang nabanggit na dating senatorial candidate. Dahil dito, muntikan pa siyang madeklarang persona non grata sa lungsod. Noong Marso 2025, bilang hepe ng Criminal Investigation and Detection Group or CIDG, inaresto ni Torre si dating Pangulong Rodrigo Duterte batay sa arrest warrant na inilabas ng International Criminal Court para sa umano'y mga krimen laban sa sangkatauhan. Matapos ang pagsibak kay Torre, kinumpirma ng Department of Interior and Local Government or DILG si Police Lieutenant General Jose Milencio Nartates Jr. bilang bagong Philippine National Police or PNP Chief nitong Martes, Agosto 26. Ngayong umupa na ang tensyon, ang init nitong pangyayari kay General Nicolas Torre na ang pagkakasibak sa kanya. Ngayon ay nagsalita na si General Torre, sabi niya wala naman daw siyang sama ng loob, good soldier daw siya, susunod daw siya sa order. At si Remulla rin ay nagsalita na, inamin niya na rin na talagang siya ang nasa likod ng pagsibak kay General Torre. So ano na ngayon? Ano nang mangyayari? At nakita natin, ano ang mga bagay na nalantad sa publiko sa nangyayari kay General Torre? Yun ang medyo parang assessment tayo ngayon, ha? Assessment tayo kasi medyo humupa na eh. Si General Torre nagpakita na, nagsalita na, maglilib na daw muna siya, magpapahinga ng ilang araw, yung pinapayagang pahinga, leave. Si Remulla naman, sinabi niya na yung totoo, yung talagang nangyari. So, ano ang mga nakita natin dito? Mga kabunyog, mga kababayan. Ano ba talaga ang pinakadahilan? Bakit sinibak si General Torre? Yun, nalaman na natin. Nalaman na natin ang pinakadahilan, di ba? Nakita na natin. In-interview na si Remulla, si John Vic. In-interview na siya ng GMA. Mahaba nga yung interview sa kanya eh. Pero isang bagay lang ang sinabi ni John Vic Remulla. Inamin na ni John Vic Remulla na siya talaga ang nagrekomenda sa presidente. Kumbaga, nagrekomenda siya sa presidente at ang rekomendasyon niya ang pinakinggan ng presidente. Yan po ang malinaw dyan. Ano ang rekomendasyon niya? Actually, hindi naman sinabi ni John Vic na ang rekomendasyon niya sibakin si Torre. Pero yun na rin yun eh. Yun na rin yun. Ang ibig sabihin doon ni Remulla sa kanyang interview, ang pinapakita niya doon na mayroon silang alitan ni Torre, mayroon silang alitan, hindi sila magkasundo. Ang hindi nila pagkakasundo na yon para sa kanya, mga kabunyog, kailangang desisyon na ni PBBM kung sino ang papakinggan sa kanilang dalawa. Kasi magkaiba yung stand niya ni Remulla, ni John Vic, sa stand ni Torre. So ang tanong na lang ngayon, sa parte ni
PBBM, sino ang dapat niyang pakinggan at sino ang dapat niyang sundin. Kaninong rekomendasyon o stand ang kailangan niyang sundin. O ito yun, no? Rekomendasyon ni DILG Sec Remulla, tinanong ni PBBM. Ang sagot niya daw, patibayin ang PNP at itama ang dating mali. So dito, inamin na ni Remulla na mayroon silang hindi pagkakaintindihan ni Torre at tinanong siya ni PBBM tungkol sa rekomendasyon niya. So parang, okay, anong rekomendasyon mo, Secretary Remulla? O, ang sagot niya daw kay PBBM, patatagin ang PNP, ituwid ang mali. Yan. Yan po, nandyan sa caption sa baba. O, so nakikita natin dyan sa caption sa baba. Yan yung balita ng GMA kahapon. Ano ba ang pinag-awayan nila ni Torre? O ito mga kabunyog. Sa totoo, ang sabi ni Lacson at sabi ng ilang mga nag-oobserba, medyo kasi sumubra din kasi si Torre. Ang sabi ni Lacson, medyo naging ano rin si Torre. Masyado ng kumbaga si Torre ang hindi inano na, masyado na siyang makapangyarihan si Torre na to the point na parang ang tingin niya kay Remulla, okay, secretary ng DILG si Remulla, pero ang nag-appoint naman sa kanya ay presidente. Kaya nung panahon na hindi na maganda ang relasyon nila ni Remulla, sa halip na makipag-ayos siya kay Remulla, hindi siya nakipag-ayos. Kumbaga nagmatigas pa si Torre. So parang ganito, kung nagmatigas si Torre, nagmatigas din si Remulla, sino na ngayon ang magre-resolve niyan? Si PBBM. So parang lumapit ngayon si Remulla sa presidente, pinakita niya sa presidente ang sitwasyon. So parang, Mr. President, ikaw nang bahala. O, anong desisyon mo? Ha? Parang, yung tanong naman sa kanya ng presidente, ikaw, anong rekomendasyon mo? O, yung rekomendasyon ni Remulla, kailangan nating patatagin ng PNP, ituwid natin ang mali. Ano ba ang sinasabing mali na ginawa ni Torre? Mga kabunyog, ganito yan. Tayo kasi, ang nakalagay sa atin, ang ating national police, dati kasi nung panahon ni Marcos, nung matandang Marcos, ang PNP kasi, national police, ang tawag dyan ay INP, Integrated National Police. Pagdating naman dun sa kung ang INP noon, nakatay up yan sa PC, Philippine Constabulary. Kaya noong panahon, bago ang 1987 Constitution, ang tawag diyan PCINP. Inabot ko pa yan. Kaya nga ang tawag doon, Philippine Constabulary Integrated National Police. Ang hepe niya noon, nung panahon ni Marcos Sr., ay si Fidel Ramos. Ang tawag noon, PCINP. Philippine Constabulary Integrated National Police. Training noon ng police, hindi pa siya pang sibilyan, para siyang military. Sa katunayan, naka-attach noon ang PCINP sa AFP, hindi sa DILG. Hindi pa yan Department of Interior and Local Government. Ang tawag pa niya noon, Ministry of Local Government. Ibig sabihin, ang hawak noon ng secretary ng local government, local governments. Pagdating diyan sa mga PNP, wala, hindi hawak yan. Hawak yan ni Fidel Ramos at si Fidel Ramos naman, PCINP yan. Ang PC noon, gamit sa counterinsurgency. Para siyang army. Ngayon, sa ilalim ng 1987 Constitution, inilinaw na ang ating national police should be civilian in character. The Philippine National Police should be civilian in character. So dahil civilian na ngayon in character, dapat malinaw ang control ng civilian authority dyan. So ano ngayon ang control ng civilian sa police? Inalis na ngayon yung Philippine Constabulary, dinisolve na. Hindi na naka-attach ngayon sa armed forces ang PNP. Kasi civilian na nga siya eh.
civilian in character. Ngayon, yung pagiging civilian ng pulis, inalis na yung Philippine Constabulary. Ang isa pang naging direksyon niyan, dapat makita ang control ng civilian authority sa pulis. Saan yon? Under na siya ng Department of Local Governments. Kaya naging na siyang Department of Interior and Local Governments. So, Interior and Local Governments. Kaya DILG. Ang secretary niyan ang tawag SILG. Tapos para ma-manage ang National Police, may tinatawag na National Police Commission. Yan na yung NAPOLCOM. O ngayon, ang issue. Ano ang power ng chief ng PNP? Pagdating sa reshuffle ng mga matataas na opisyal ng PNP, ang sabi nila Rimulya, ang sabi ni Attorney Canlinisan, yung vice chair ng NAPOLCOM, subject sa approval, review at approval ng NAPOLCOM ng mga gagawing pag-reshuffle o pag-reorganize ng PNP chief sa organization ng PNP. Yun ang ini-insist nila Rimulya. Yun din ang ini-insist nila Calinisan. Yung Attorney Calinisan na vice chairperson ng NAPOLCOM. Para sa kanila, ang anumang gawin ng PNP chief na reorganization, lalo na't mga commands yan, top commanders, subject to review, approval. Kung hindi kumbinsido ang NAPOLCOM, pwedeng i-reverse ang desisyon ng chief PNP. Yan ngayon yung naging issue. Ang ginawa ni Torre, pag upo niya, ni-reshuffle niya ang PNP. Pag reshuffle niya ngayon, hindi nagustuhan yun ni Rimulya. Mayroong mga matataas na commander ng mga regions, mga regional commanders na nagpaabot kay Rimulya, nagpaabot sa NAPOLCOM. Diyon na ngayon nagka-problema si General Torre. Kumbaga, mga 12 to 13 yan na commanders, regional commands, national command ng PNP na nireshuffle ni Torre. So ngayon, ang problema ngayon ganito. Si Torre at saka si Rimulya, mayroon ng hindi magandang relasyon eh. Siguro nai-insecure si Rimulya kay Torre kasi chief PNP yan, pero mas sikat pa sa kanya. Mas mahal ng tao si Rimulya ay si Torre kaysa kanya. Oh. So ngayon, anong nangyari? Pag reshuffle ngayon ni Torre, yun ang naging issue ni Rimulya kay Torre. Yun ang naging issue. Kaya, ang ginawa ngayon ni Rimulya, ginamit niya yung NAPOLCOM para i-reverse yung desisyon ni Torre. Si Torre naman, kasi hindi na nga maganda ang relasyon nila ni Rimulya, nanindigan siya sa desisyon niya. Nanindigan si Torre. Nanindigan na siya, papanindigan niya ang desisyon niya. Kasi within sa powers niya yon. Paano ngayon ang nangyari? Naglabas ng order ang NAPOLCOM. Ang order ng NAPOLCOM, i-reverse yung desisyon ni Torre. I-recall yung mga officials na nireshuffle niya. Ang problema, pag flag ceremony, nung nagkaroon ng flag ceremony, sa halip na huwag i-anunsyo ni Torre yung si Banak, kasi ginawa niyang deputy niya si Banak, inalis niya si Nartatis, pinadala niya sa Mindanao. In-announce niya pa rin si Banak bilang deputy niya. Ay, syempre, hindi maganda yon. Kasi nga, mayroon na ngang order ang NAPOCOR, hindi niya pa sinunod. Doon na ngayon nakarating sa presidente ang issue. Parang dinify ni Torre ang NAPOLCOM. Dinify niya si Rimulya. Siyempre, hindi na gusto yun ni Rimulya. Pumunta na sa presidente. Pagdating ngayon sa presidente, ang tono ng pagpapaabot ni Rimulya, parang pumili kayo, Mr. President. Hindi sinunod yung order namin. Hindi sinunod yung NAPOLCOM. So kapag hindi niya sinunod yon, hindi maganda yon. Hindi ko na kayang maging sekretary ng DILG kung ganyan. Pumili kayo sa amin. Yan mga kabunyog ang nangyari dyan. Yan yung nangyari. So ngayon, ang punto natin ganito. Mga kabunyog. Ano talaga ang nasa batas yung sa NAPOLCOM? Ang totoo, mayroong dalawang bagay na importante sa aming mga abogado. Ang term na ginagamit dyan ay control
or supervision. Sa amin sa mga abogado, kapag nag-aral kami ng batas, nililinaw muna ano ang kapangyarihan nito sa ganito. Control or supervision. Okay. Tanungin ko kayo mga kabunyog, mga kababayan. Kung DILG secretary ba, hawak ang mga mayors or governors? As in, kontrolado ba ng DILG secretary ang mga mayors or governors? Ano ba ang saklaw ng kapangyarihan ng DILG sa mga mayors at governors? Control or supervision? Importante yung time na yon, control or supervision. Sige nga, tanungin ko naman yung aking mga avid followers. Erwin Varela, DILG Secretary, si Rimulya. Hawak niya ang mga mayor sa governors, local government units. Ang extent ng power ng secretary ng DILG sa mga mayors at governors, control or supervision? Control or supervision? Sige nga. Nasaan na ngayon yung aking mga followers? Tingnan ko na naman. Kasi importante yan. Sabi ni Reynaldo Gonzales, both. Hindi pwedeng both. Kailangan malinaw. Ano ang relationship ng dalawa? Control or supervision? Sabi ni Pulubing Gala, control. Supervision, sabi ni Pilar Kaidik. Sabi ni Cesar Balmaceda, supervision. Si Luperia Pai, supervision. Si Kyuto Kigarashi, supervision. Ang pagkakaiba ng control or supervision, ang pagkakaiba niyan ganito. Kapag kontrolado mo ang isang tao, within siya sa control mo, decision niya, pwede mong i-reverse, pwede mong pakialaman pag hindi ka kumbinsido. Control yun. Pero, kapag supervision lang, tinitingnan mo lang ang ginagawa niya. Is it in accordance with law? Pero yung decision niya, hindi mo pwedeng baguhin kasi hindi mo naman siya kontrolado. Sinusupervise mo lang siya. Yan. Halimbawa, ang DPWH Secretary at saka yung Regional Director ng DPWH. Yun, control yun. DENR Secretary saka Regional Director. Pwede, control yun. Kung ang pagtingin ng DENR Secretary iba sa pagtingin ng Regional Director, pwede niyang baguhin ang desisyon ng Regional Director because kontrolado yan, control yan. Pero pagka supervision, under siya sa'yo. Pero under supervision lang, hindi under control. Ngayon, balikan ko ang tanong. Ang mga mayors ba at governors under control ng secretary ng DILG? Ang sagot, no. Under supervision lang. Kaya, yung mga decisions ng mayor sa governors, hindi pwedeng pakialaman ng secretary ng DILG yan. Hindi pwede. Isusupervise niya lang ang mga mayors. Ngayon, ang tanong ko na ngayon, NAPOLCOM, tapos Chief PNP, ano ang level, ano ang kapangyarihan ng NAPOLCOM sa chief ng PNP? Control or supervision? Yan yung issue doon. Yan yung issue doon. Yan yung issue doon. Ang NAPOLCOM ba, control ang karakter ng pamumuno sa PNP chief o supervision lang? Kasi pagka-supervision, mga administrative matters lang yan. Disciplinary, saka administrative. Pero, yung pag-reshuffle ng organization, ang dapat na regional director dito si ganito, ang dapat na regional director dito si ganito, ang dapat na maging second in command ko si ganito. Pagka pwede kang pakialaman ng NAPOLCOM, control yon. Pero kapag imo-monitor ka, administrative supervision lang at saka disciplinary, supervision yon. So, ang tanong ko ngayon, ano ang power ng NAPOLCOM sa chief ng PNP? Yan. Yan yung issue dyan. Kasi, ang gustong mangyari ngayon ng NAPOLCOM, na ang chairperson, ex officio ay si Rimulya, ang gusto nilang sabihin, controlled ng NAPOLCOM ang chief PNP. Ang sinasabi naman ng iba dyan, hindi, supervision lang. Sinusupervise lang ng NAPOLCOM ang chief PNP. Hindi hawak sa liig ng NAPOLCOM ang chief PNP. Hindi pwedeng kontrolin ng NAPOLCOM ang chief PNP.
Yun naman ang itinitindigan ni Torre. So ngayon, dumating na ngayon ang iskisa ni Rimulya. Talagang ayaw sundin ni Torre si Rimulya. Si Rimulya naman, pumunta na sa presidente. Mr. President, ikaw bahala. Sino ngayon ang gusto mong sundin? Yung stand ko o yung stand ni Torre? Oh. Kapag ang sinunod natin yung desisyon ni Torre, mawawala ang control natin sa PNP. Lalaki ang ulo ng mga chief ng PNP. Ha? Baka dumating ang panahon, hindi na natin makontrol yan. Pero kapag sinunod natin ang interpretation natin ng batas ng NAPOLCOM law ay dapat sumunod ang chief PNP sa desisyon ng NAPOLCOM, kontrolado natin ngayon ang NAPOLCOM. Ay ang chief PNP. Ngayon, may ganun bang naging problema sa mga nakaraan? Ang totoo, wala. Bakit wala? Kasi hindi magkabangga ang chief PNP at ang NAPOLCOM. Hindi magkabangga noon yung sekretary ng DILG at ang NAPOLCOM. Ngayon lang kasi tayo nagkaroon ng chief PNP at SILG at NAPOLCOM na hindi magkasundo. Kasi nung mga panahon, ini-exercise ng chief PNP ni Bato, ni Dave Bolsinas, ni Albayalde, pati ni Marbil, nare-reshuffle nila ang organisasyon ng PNP na hindi naman pinapa-aproban sa NAPOLCOM. Hindi na rin nakikialam ang NAPOLCOM kasi wala namang problema. Ngayon kasi may problema eh. May problema eh. Magkaaway si Rimulya at saka si Torre. O, kumbaga si Rimulya ngayon, si Torre din naman kasi, ang problema din kay Torre, hindi naman siya nakikisuyo kay Rimulya. Si Rimulya din ay insecure kay Torre. Di ba? Nakukuha nyo yung nangyayari dito, mga kabunyog, mga kababayan. May kasalanan din si Torre. Dapat si Torre, kahit naman hindi siya kontrolado ng NAPOLCOM, ang problema kasi kay Torre, parang presidente lang ang kanyang boss. Ha? Di ba? Nakukuha nyo, mga kabunyog, mga kababayan? Parang ang nangyari kay Torre kasi, talaga si Torre, hindi nga napasuko ni Duterte. Maano si Torre, ma-firm sa kanyang stand. Ang problema, may mga bagay rin, yung politika eh. Hindi politiko si Torre. Hindi politiko si Torre. Pero kung marunong sa politika si Torre, ibig kong sabihin, kinain niya na lang sana yung pride niya, kahit hindi siya masyadong kumbinsido kay Rimulya, is ILG yan. Di ba? Kumbaga, sek, i-reshuffle ko ang mga natin, regional commanders. Okay po ba sa'yo? Ito yung nakikita kong reshuffle. Kumbaga, yan eh. Parang si Torre, okay, kinikilala niya naman si Rimulya, pero hindi ganun eh. Nakakaramdam si Rimulya ng insecurity. Ang problema, di dapat sana, kung insecure si Rimulya, di dapat nag-reach out si Torre. Sek, pinaramdam ni Torre na ganito-ganyan. Ay wala eh. Nagmatigas si Torre. So parang nangyari na ngayon, o sige, okay, si presidente lang ang kinikilala mo, o sige, pumunta ngayon si Rimulya kay presidente, kay Marcos. Pinapili niya ngayon si PBBM. Ay si PBBM naman, hindi niya naman kayang i-give up si Rimulya eh. Ang Pilipinas ngayon, kailangan niya ng inner circle niya sa gabinete niya na mga politiko na mapagkakatiwalaan niya. Ang tingin ni PBBM, sila Rimulya yon, yung magkapatid. Ano ngayon ang nalantad dyan? Ang akala ni Torre, napakalakas niya sa presidente. Okay, malakas siya sa presidente. Pero pag pinapili na ang presidente between sa kanya at kay Rimulya, Rimulya ang pipiliin ni PBBM. Di ba? Anyway, ang realization dyan, akala nyo, tinitingnan ko nga yung nangyari kay Julio Cesar. Di ba? Si Julio Cesar, Si Julio Cesar, di ba masyado ng powerful noon si Julio Cesar to the point na nai-insecure na sa kanya yung Roman Senate. Tapos sinulatan siya ng Roman Senate na bumalik na
Bumalik na, wag nang umabanti pa sa mga conquest niya. Hindi sinunod hindi sinunod ni Julio Cesar yung order ng Roman Senate. Umabanti pa rin siya. I came, I saw, I conquered. Veni, vidi, vici. So, lalong na insecure ngayon yung Roman Senate kasi masyado nang powerful si Julio Cesar. Baka maging diktador na. Pagkatapos, krinos na ni Julio Cesar yung Rubicon. Para sa kanya, yung pag-cross ng Rubicon, decided na ako. Yung ginawa ni Julius Caesar na yon, defiance. Defiance sa Roman Senate. Pagdating niya doon sa Senado, ayan, pinatay siya ng mga senador. Ni Brutus. Kumbaga, ang nangyayari kay General Torre, mabuting tao siya, pero iba ang politika eh. Iba ang politika dyan. Ang problema kay General Torre, para sa kanya, I serve at the pleasure of the President. Wala, anuman ang mangyari, basta ang presidente, yun ang aking susundin. Ay, ang problema, hindi na yun pipwede kay Rimulya. Kailangan, kilalanin mo pa rin ako. Ako pa rin ang boss mo. Diba? Kaya nung narinig ko yung interview kay Rimulya, sabi ni Rimulya, hindi kami magkasundo ni General Torre. Hindi kami nagkasundo ni General Torre, sabi niya. Iba yung stand niya eh. Iba yung stand ko. Kaya, pinaabot ko na sa presidente, sabi ni Rimulya. Ang tanong daw sa kanya ng presidente, what's your recommendation? Mr. President, ang recommendation ko, patatagin natin ang PNP. Ituwid natin ang mali. Ituwid natin ang mali. Kung tinutukoy nilang mali, yung practice daw na ang chief PNP ay nagre-reshuffle ng organization na hindi kinukonsulta sa sekretary ng DILG o sa NAPOLCOM. Mali yon. Pero ganun yung kalakaran, panahon pa ni Bato kay Duterte at nung sumunod na mga PNP. Ngayon, ang sabi ni Rimulya, i-correct na natin yon. Dapat kontrolado natin ang chief ng PNP. Hindi yung, parang pag hindi natin na-control yan, aalagwa yan. May problema tayo dyan. Sinunod ngayon ni PBBM si Rimulya. Sinunod ngayon. Kaya yan ang nangyari mga kapatid. Ngayon, nung una, si Libra, salamat sa pagsendang donation. Nung una, matigas si Torre. Matigas si Torre. Pero hindi niya talaga siguro ini-expect, sa tingin ko, na kaya siyang isakripisyo ni PBBM. Sa tingin ko lang. Kaya matigas siya noon na hindi nagdi-defy siya kay Rimulya kasi ang tingin niya, kakampihan siya ni PBBM. Laging sinasabi niya, I serve at the pleasure of the President. Na-overestimate din ni Torre si PBBM. Unang-una, pinili siya bilang chief PNP. Dapat sana sila Nartatis naman talaga na. Marami siyang na-bypass. Pangalawa, hindi siya graduate ng PMA. PNPA siya pero ginawa siyang chief PNP. Pangatlo, doon sa zona ng presidente, binanggit pa siya doon, the next champion, ang ating sunod na kampiyon. Kumbaga grabe ang sa kanya ng Malacanang ni PBBM. Lumaki rin ang ulo ni Torre. Ito na yung sinasabi ko kay General Torre. General, sana saludo kami sa iyo pero mag-ingat ka. Huwag mong masyadong wag masyadong lumaki ang ulo mo, baka may mga makalaban ka diyan, hindi mo kayanin. Naalala nyo yun, lagi kong sinasabi, sana hindi lumaki ang ulo niya. Dito, lumaki ang ulo ni General Torre. Ang problema, ang binangga niya, trapo. Ang binangga niya, mga trapo, sila Rimulya. Ay, ang problema dyan, sila Rimulya, nakaugat sa presidente yan. Siguro, ang inaasahan naman ni Torre, kakampihan siya ng presidente. Doon din siya nagkamali. Doon din siya nagkamali. Doon nagkamali si Torre. Ano, Argo? Ito ang malinaw. Ang malinaw dito, hindi pa rin agenda ni PBBM ang reforma ng gobyerno natin. Kasi kung ang papangibabawi ni PBBM reform ng Pilipinas, susuportahan niya si Torre. Kaya lang hindi, pinapili siya ni Rimulya eh. Pinapili siya ni Rimulya. So ngayon, ano ngayon ni Torre? Siguro na-realize na ngayon ni Torre, mahirap pala. Mahirap pala. Yung inaasahan niya,
Ang inaasahan niya, susuportahan siya ni PBB. Hindi eh. Ang politika kapag gumalaw, politiko rin si PBB eh. At siguro, pinapili ni Rimulya. Mr. President, ikaw ang bahala. Di ba? So ngayon, ano nang gagawin ni Torre? Lalaban na siya sa kay Marcos? Hindi, kasi hindi niya naman kalaban si Marcos. Pero nasaktan siya. Kaya nanahimik muna siya ng ilang oras, ilang araw. Pero kahapon, lumabas na siya. O, dinadaan niya na lang sa mga biro. Mayroon naman daw siyang trabaho ngayon, food delivery. O ang una niya daw na deliveran, si Laila de Lima. Ang tanong niya sa mga media, do I look bitter? Mukha ba akong masama ba ang loob ko? O siyempre hindi niya naman aaminin dun sa mga media na masama ang loob niya. Pero kayo, sa tingin nyo, hindi ba masama ang loob niya? Namang masaya siya sa nangyari. Ha? Oh, yan yun. Hindi, ano to? Ha? Yan yung inaano ko. Yan lang yung nakikita ko. Ako mga kabunyog, mga kababayan, ha? Pasensya na kayo, pero ako kasi kung ano yung na-observe ko, sinasabi ko. Ha? Yan yun. So ngayon, anong ginawa ni Torre? Sabi niya, maglilib na muna ako. I-maximize ko na muna yung allowable leaves. I-maximize niya na daw muna. Hindi natin alam gaano katagal yun. Pero sa ang malinaw dito, hindi niya naman kakalabanin ang gobyerno ni Marcos. Pero may hinanakit yan. Siyempre sa media, hindi niya sasabihin na malungkot ako, hindi ko inaasahan yun. O hindi niya naman sasabihin yun. Siyempre, hindi niya naman sasabihin, frustrate ako, hindi ko ini-expect yung desisyon ng presidente, akala ko pa, hindi yun. Pero sino naman maniniwala sa inyo na hindi siya nasaktan? Ha? Ay, mga kabunyog, siyempre malungkot ang nangyari sa kanya. Kasi kung okay lang sa kanya ang nangyari, anong gagawin niya? O lahat ng 5 tawag ni Rimulya, hindi niya sinagot. Ang sabi lang ni Torre, hindi ko kasi nakita kaagad eh. O busy ako, hindi ko nakita. Pero sige nga, 5 ang tawag sa'yo ng sekretary mo, boss mo yun. Pag nakita mo na yun, oh, grabe pala, 5 missed calls. Ay, magre-return call ka agad. Sandali lang ha. Baka importante ito, o di ba? Anyway, ano yan? Basta tayo dito, kung anong totoo, yun lang ang sabihin natin, pag-usapan natin, ha? Wala naman tayong, Oh. Kaya, anyway, ang malinaw dito, ang lesson dito kay General Torre, ang lesson dito sa kanya, hindi pa rin, ang politika pa rin, yan pa rin ang nangingibabaw. Kahit na grabe na ang sinakripisyo niya, kahit na grabe na yung ginawa niya, hindi tayo gobyerno ng meritocracy. Ano ang tawag natin doon? Hindi tayo meritocracy. Hindi. Ang gobyerno natin, hindi yan on the merits. Maniwala kayo. Diba? Mga kabunyog, mga kabayan? Bakit? Argo, ano sa tingin mo? Gobyerno ba tayo ng meritocracy? Ang umiiral ba sa atin meritocracy? Hindi. Kasi kung meritocracy ang umiiral sa atin, ay hindi sana sinibak si Torre. Sabi ni Aksa Bermudez, politika pa rin kahit ibuwis mo ang buhay mo. Yun! Sama si Aksa Bermudez. Di ba? Yun! Tama si Melita Sormilyon. Nasyak lang siya at first. Nabigla siya. Pero nung bandang uli na anong gagawin ko? Lalaban ako? Magsasalita ako kontra kay PBBM, kontra kay Rimulya? Ay, ano na yun? Wala na. Umalik na siya ngayon dun sa Coronadal or sa pus na ang niya. Ito hindi. Kailangan niya makipagpolitika. So anong ginawa niya ngayon? Na-realize niya, politika pala. O di nakipagpupolitikahan na rin siya ngayon. So ano ngayon ang politika niya? O, anong ginawa ni Torre? Paglabas niya, masaya siya. Do I look bitter? Masama ba ang loob ko? O, di politika na. Naging politiko na si Torre. Marunong na sa politika. Argo, kumbinsido ka ba? Erwin Varela. Paglabas ni Torre doon, sa White House, politiko na si Torre.
Bakit nasabi natin politiko na? Sabi ni Torre, do I look bitter? Masama ba ang loob ko? Anong ibig sabihin nun? Namumulitika na rin si Torre. Ha? Oh. Di ba? Ano yan, mga kabunyog, mga kababayan? Ano to? Kumbaga ngayon, kung makikita niyong Torre, pagbalik niya, matapos ang live niya, makikipagpolitikahan na yan. Makikipagpolitikahan na yan. Magtitira na yan. Hindi na niyan lahat titiwalaan. Ha? Ano sa tingin niyo? Oh, correct. Sabi ni Luperia Pai. Oh. Ha? Oh. Ano, Argo, di ba? Politiko na si Torre, marunong nung makipolitika. Anong sabi ni Torre? Ha? Ano pong reaksyon niyo sa pagkaano sa'yo? Nalungkot po ba kayo? Sabi niya, why? Hindi masama ang loob ko. Okay lang ako. Ha? Do I look bitter? Wow, sabi ko, ang tindi ni Torre, big, ha? Pero hindi ako naniniwala na hindi siya malungkot. Pwedeng hindi siya bitter. Pwedeng hindi siya bitter. Pero, yung sabihin mo na hindi ka nalungkot, bakit hindi ba sasama ang loob mo nun? Ha? Siyempre masama ang loob mo nun. Kaya lang, tama rin yun. Hindi mo naman na yun sasabihin. Okay na yun. Naintindihan na lang natin yun, Argo. Ano? Ha? Pero, kung babalik man siya sa gobyerno, ha? Ang lesson na dyan sa kanya, walang forever at huwag kang magtiwala. Huwag kang magtiwala. Ha? Kahit sa ang gubat ay may ahas. Di ba? Oh. Yan. Actually, yung power na in-exercise ni Torre na nagre-reshuffle ng organization, in-exercise naman ni Bato yun. Na-reshuffle naman ni Bato ang organization na hindi na kailangan ng approval ng NAPOLCOM. Na-exercise yun ng mga sumunod. Si Albayalde, hanggang kay Marbel, na-exercise yun. Dito lang kay Torre inistriktuhan. Dito lang siya inistriktuhan na kailangan aprobahan ng NAPOLCOM yung changes, yung reshuffle ng organization. Bakit biglang nag-istrikto sa kanya? Eh, hindi niya kasundo si SILG. Hindi niya kasundo si Remulla eh. Yun. Oh. Oh, may lesson learned na daw, sabi ni Juby Abala. Ha? Kaya mga kabunyog, mga kababayan, yun. Lahat malulungkot. Nalungkot nga tayo. Ewan ko lang si Argo kung nalungkot. Di ba nalungkot tayo sa nangyari kay General Torre? Tapos si General Torre, hindi daw siya nalungkot? Ay, sos. Aminin mo na lang, General, na nalungkot ka naman. Nalungkot ka naman. Pero kahit malungkot ka, good soldier ka. Yun ang mas maganda, di ba? Oh, Robert Di Paz. Dapat ang sagot ni General Torre doon, yes, malungkot ako. Bakit? Sino masaya ba yung balita na yun at sinibak ako? Pero I'm a good soldier. Susunod ako. Oh, nagkano lang ako. Hindi ako nagsalita ng ilang araw, ilang oras. Siyempre, hindi ko pa mabuo kung anong sasabihin ko eh. Masama yung loob ko eh. Maganda sana yun, kapanipaniwala yun. Diba? Ano sa tingin nyo? Ha? Pag tinanong ka, ano pong naramdaman nyo? Ay, siyempre malungkot ako. Bakit? Matutuwa ka ba sa balita na yun? Mga ganon. Pero kahit malungkot ako, good soldier ako. Ay bakit po hindi kayo umattend doon sa turnover? Bakit hindi nyo raw sinasagot yung tawag ni Secretary Remulla? Ay siyempre masama pa ang loob ko eh. Masama pa ang loob ko. Baka kung ano lang masabi ko, baka kung ano lang magawa ko. Di ba? Ganon. Yun ang totoo. Ha, Argo? Tama ba yun? Ha? Ganon. Kaya lang, baka papagalitan tayo ni General Torre, sabi niya, ba't mo ako tinuturuan ng sasabihin ko? Hindi, natutuwa lang ako. Ha? Natutuwa lang ako. Ha? Oh. Di ba? Dapat ganito. General, ano po bang naramdaman nyo nang nabalitaan yung tinanggal na kayo? O, di sasabihin mo, ano bang mararamdaman ko? Ay, di natural, malungkot ko. Siyempre, malungkot ako na O, di ba? Pero good soldier ako.
Kaya ngayon, susundin ko yung desisyon. Hindi ko yun kikwestiyonin. Susundin ko yun. Kasi good soldier ako. Ay bakit po hindi nyo sinagot yung tawag ni SILG? 5 tawag daw. Katapos hindi kayo umattend sa press con, hindi po kayo umattend sa turnover. Ikaw ba naman, effective immediately? Hindi man lang ako binigyan ng pagkakataon na mag-ayos muna, maghanda ng sarili ko. Hindi naman ako handa sa ganun, masama pa yung loob ko, masama pa yung ano ko. O, di ba? Pero ngayon, ano na ako, nahimasmasa na ako. Natanggap ko na ang mga nangyari. Kaya ako, I'm a good soldier. I will follow the order. O, di ba? Yun. Ha? Ano? Sa tingin nyo, mga kabunyog, mga kababayan? O kaya lang, hindi, sino ba naman tayo para maglagay ng words sa bibig ni Torre? Hindi, ano lang, para masaya naman tong diskusyon natin. Ha? Ano, mga kabunyog? Ha? Pero ako, yung totoo lang. Sa totoo lang kasi ako eh. Ha? Harap-harapan kang binastos, pinahiya. Di ba? Natural, masama ang loob mo. Kaya lang, ang sabi ni General Torre, do I look bitter? Ha? You may not look bitter now, pero siguro nung pagkarinig mo ng balita, masama yung nadating. Anyway, magbakasyon ka na muna, General. Ha? Oh, General, saludo kami sa iyo, ha? Kahit na ganito yung topic namin ngayon, asahan mo, suportado ka namin. 'Di ba? Ano sa tingin niyo mga kabunyog, mga kababayan? Okay na ba? Basta ako mga kabunyog, mga kababayan, ang maririnig niyo sa akin lagi, real talk. Ano yung totoo? Ano yung totoo? Bakit ganyan ang maririnig niyo sa akin? Eh, kasi wala naman akong boss. Ha? Wala naman akong boss. Okay. Sige, mga kabunyog, mga kababayan. Magandang araw sa inyong lahat. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.